To have a special mention kay Sister Colleen. May kasalanan ako sa kanya, yung pagbati ng TNC. At hindi po ako may sala. Sinama ko yung may kasalanan. Siya po yung binilanan ko po last week na mag-video. At naihabol naman daw po. No? Ganun kami, photo finish ang bati ng TNC. Isang malaking kagalakan po para sa akin. No? In fact, akala ko sa 10th year anniversary pa ako makakatungtong sa inyong pagtitipon. Looking back dun sa gaya nga ng binanggit ko last 2 months ago, or, October, nung dumalaw si Pastor Joseph, sabi ko sa kanya ay 5 years ago siyang nakatungtong muli sa aming kongregasyon at pagtitipon. At 5 years din po naghihintay yung kanyang coffee mug na balikan. During those time, ay nag-iisip siya kung anong pangalan ng gawain dito. Sabi niya, Pas, pwede bang TNC Antipolo kami? Sabi ko, ano to, franchise? Ako po ang nagsuggest ng Antipolo Reformed Baptist Church dahil wala pa pong mga mismong pangalang Antipolo Reformed Baptist Church. Bagamat marami pong mga Reformed churches dito po sa Antipolo at maganda't na-secure nyo na yung pangalan na yon. Para pong kila Pastor Aris, yung pangalan nila ay First Reformed Baptist Church. So hindi ka na pwede mag-first kasi sila first, second ka na lang. Dahil next year po ay Lord willing, kami po from Caloocan ay lilipat na po kami sa lungsod ng Valenzuela at doon po kami biniyayaan ng Panginoon for our permanent residence. At isang malaking kagalakan sa amin na mabalitaan, makita na lumalago ang inyong gawain. From 5 years ago, composing of 25 members, ngayon ay 60 plus, 63. Kami po ay 67, may tatanggapin po kami mamaya. At isang bagay na dapat ipagpasalamat at papurihan ng Panginoon. At marami pong mga practical concerns for consideration in acquiring a property or a personal permanent place. So yan po ang isa sa mga panalangin na dapat nyong ilapit sa Panginoon sapagkat mahirap pong matali po kayo, lalo-lalo na po ang inyong mga resources kung hindi po mainam at matalino ang pagpapasyang inyong isasagawa. Sa umaga pong ito, bilang pagdiriwang ng inyong pong 5th year church anniversary, which is by the way kahapon po talaga, December 2, ito po ay ginanap doon po sa CCT na next Sunday po or this coming Friday, Saturday, Sunday, babalik po kami doon for our church retreat together with Pastor Robin Basham. She will be coming this coming Wednesday. Tayo po'y dumako sa ating sermon text ngayong pong umaga at bilang panimula, ang LTO po ay naglabas ng statistics na among the vehicular accidents in Metro Manila, motorcycle accidents are on the rise. 20 to 25 reported cases every day within Metro Manila. So ito po ay magmula sa mga minor accidents at mga major accidents at nagbuwis buhay. Ito po yung reported lamang. Pero pa po yung mga hindi nire-report, na kung saan nagka-areglohan, nag-ayos na yung parehong concern. Pero yung pong reported, it average daw po to 20 to 25 a day. So just imagine, lalong-lalo na yung mga miyembro, mga dumadalo rito na nakamotor, mag-ingat. Alam ko dyan, si Brother Deacon Louie, isa sa mga maingat yan. In fact, takot bumiyayan sa EDSA 5 years ago. Ewan ko na ngayon kung bumabiyahe na. At hindi pa rin daw. So, yan po ang isa sa mga bagay na dapat mag-ingat sa aspetong yan. At isa sa mga pag-aaral kung bakit po napakataas ng insidente ng mga motorcycle riders and incident is because of the modification na ginagawa sa motor.
No, alam naman po natin, yung pong motor dinisenyo, magpapalit po ng tambucho ng pagkahina-hina. O kadi kaya po yung isang manubela na napaka-wide, gagawin pong napakaliit, no, para pwede talaga siyang makasingit. Pwede rin kahit pang sidewalk, pati sa mga tao naglalakad, makikisingit. No, yung pong gulong na kung saan ang specs ay makapal, ninipisan. So this kind of modification, ayon sa pag-aaral, this kind of modification ay ino-overlook mismo ng mga owner and motorcycle riders. Pero kung titingnan natin ang nagdisenyo ng mga motor na ito, the engineer who designed these machines, ay meron po talaga silang mga specification at intention kung bakit nilikha ang mga ganong klaseng disenyo. In like manner, nakalulungkot po, which is sa ating modern evangelicalism today, particularly ang mga iglesia, they have also made a modification regarding sa mga pagbubuhay, gawain ng pag-iiglesia. Si Brother Mark, last Thursday ay naanyayahan dun po sa podcast ng dati ng inyong visiting preacher din, ni Pastor Angelo, sa kanilang podcast last Thursday, na kung saan ay tinalakay nila yung pong paksang sensitive, seeking sensitive church, na kung saan itong mga iglesyang ito ay gumagawa at iniuhulma ang kanilang pagtitipon ng kanilang mga gawain ayon sa hangarin at naisin ng mga tao. At dahil po sa ganyang filosofiya at prinsipyo, ay napakarami pong mga aklat ang nalimbag, na-publish, ministries that will grow leaps and bounds. And there are so many techniques and method for church growth, for discipleship, making, for church planting and church growth, etc. This morning ay pag-aaralan po natin ang isang bagay, ang iglesyang itinatag para sa walang hanggan. At nais ko pong hanguin ang paksang ito, ang pangangaral na ito, dito po sa isang teksto at isang iglesyang hindi perpekto. Ito po isang iglesia na masasabi po natin na hindi maaaring ipagmalaki. Isang iglesia na masasabi natin na bagamat sila po ay punong-puno ng iba't ibang spiritual na kaloob, ay hindi nila ginagamit ng tama. Dito natin makikita na kung saan, bagamat sila'y malaki, mayaman, may pagkukulang sila sa kanilang spiritual maturity. Binanggit po kanina sa verse 1 hanggang verse 4, na hindi po raw sila handa pang kumain ng karne. Gatas pa lamang. Pagdating sa chapter 5, may usapin sila ng disiplina, na dapat ay tinutuwid at dinidisiplina, subalit hindi nila binibigyang pansin. Chapter 6, merong kaso, merong hablahan ng magkakapatid. There is disunity and there is a over-exercise of spiritual gifts. They have also problem with the doctrine of resurrection in chapter 15. Meaning to say, ito pong iglesyang ito, bagamat ganito ang kalagayan, makikita po natin ay hindi ikinatuwa o hindi tinalikuran o hindi isinuka o hindi iniwan ng Diyos. Bakit? Tatlong bagay po ang nais kong makita natin sa mga talatang ito. Una, in verse 5 to verse 7, build with the rightful owner. The church ought to be built according to its right owner, to its right designer. Secondly, in verse 11, build according to the right foundation. Magtayo o itayo ang iglesia sa tamang pundasyon. And thirdly and finally, verse 4:12 to 15, build to last for eternity. Ito po ang tatlong bagay na nais ko pong bigyang diin sa umagang ito sa inyo pong pagdiriwang sa ika-5 taon. At kung loloobin ng Panginoon, ito po'y mag-multiply to 10, to 20, to 30. TNC right now is 42 and we are going 43 by next year. Subalit,
anuman ang taon, bata man o matandang iglesia, tayo bilang mga iglesia ng ating Panginoon ay dapat nakatindig at pundasyon sa mga ganitong katuruan. Una, pansinin natin, build with the rightful owner, rightful designer. Kung papansinin po nyo sa verse 5, binabanggit po dyan yung pong hinighlight ni Apostol Pablo na meron pong disunity among the Corinthian church. May mga nagsasabi na ako'y para kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pedro. Pero pagdating sa verse 5, ang sabi dito ni Apostol Pablo, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Hindi ba silang mga lingkod? And then the phrase, as the Lord assigned to each. Ang Diyos daw ang nagtalaga. Ang Diyos daw ang nagtakda kung sino ang mangunguna, ang tagapanguna ng kawan ng Diyos. Verse 6 and 7, mapapansin po natin dito, bagamat si Apostol Pablo, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. But anong sabi doon sa verse 6? But God gave the growth. So it's neither he who plants and he who water is anything. Take note the word anything. But only God who gives the growth. Nakakalungkot minsan kapag ang isang iglesia ay masyado nang naka-typecast sa leader. Na para bang indispensable ang leader. Pero ang katotohanan, even the leader, even the pioneering leader, is not indispensable. We are all fellow workers, servants of the Most High. 1 Timothy chapter 3 verse 15, maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, kanyang tagubilin kay Timoteo, na ang iglesia ay sambahayan ng Diyos. Ang iglesia ng buhay na Diyos. Bagamat sila'y sumasamba sa kanilang kalipunan, walang mga santo, walang mga figure, walang mga imahin, walang mga icon, in comparison sa Temple of Diana in Ephesus, na kung saan ay naglalakihan ang kanilang mga templo at gusali, ang mga struktura na ginagaya. In fact, the Greeks had contributed to the architectural design of our modern world. Sila ang ginagamit na batayan. Sila ang tinitingnan. Sila ang pinaka-blueprint. Pero ganun pa man, kahit kahanga-hanga ang kanilang mga structural design, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, they have a dead God. Subalit kayo na nagkakatipon, na walang larawan, walang struktura, walang icon, walang figure, kayo ang tunay na sambahayan ng Diyos. Ang iglesia ng buhay na Diyos. At kung titingnan po natin, maging sa sulat ni Apostol Juan, sa huling aklat ng Bagong Tipan, in Revelation, the first 3 chapter, the 7 churches of Asia, we will see how actively involved Jesus Christ in these 7 churches. Siya ay hindi nagmamasid lamang. Hindi siya yung parang isang passive audience. No! Ang sabi doon, siya'y lumalakad sa 7 iglesyang ito. Nag-iikot siya. Pinapakita dito ang kanyang sovereign presence. And he visited each one of these churches. Nanlilisik ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakabuka. What are these descriptions? This description suggests and it points that God is actively and directly involved in the life of the church, for He is the real owner of the ecclesia. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalipunan.
ng mga tinawag at hinirang ng Diyos mula sa pagsisisi tungo sa pananampalataya. Gaya ng binasa natin kanina, pinabasa ko ang verse 1 to verse 4. Naroroon ang hindi pagkakasunduan ng mga miyembro. Ando doon ang pagtatalo-talo. Ando doon ang pag-aaway-away. Ando doon ang paghihilian. Jealousy. There is strife among them. There is polarization. There is division inside the church. Some of them, I follow Paul. Gusto ko si Pablo kasi yung kanyang didactic style of preaching and teaching. Yung iba naman nagsasabi, hindi, ako kay Apollos. Si Apollos, he is a eloquent and rhetoric preacher in handling God's word. Hindi ba't humanga si Aquila at Priscilla sa Acts chapter 18? Dahil sa husay, sa pagpapaliwanag ni Apollos sa lumang tipan na hindi niya maiugnay sa bagong tipan, na kailangan pang privately ituwid ni Aquila at Priscilla. O yung iba naman nagsasabi, hindi, ako kay Pedro. Sa kanyang pagiging matapang at passionate na delivery in Acts chapter 2. Hinarap niya ang mga libu-libong mga tao nagpapako sa krus ng Panginoon, sa Panginoon sa Kristo. At kanyang sinabihang magsisi kayo at magpabautismo, tumalikod sa kasalanan. At the point na sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi ang mga figure na ito ang importante sa loob ng iglesia. Behind this man who leads a congregation, an assembly, is the rightful owner, the rightful designer, and the church ought to be built with its rightful owner and designer. Kung papansinin po natin dito sa lingwahe na ginamit ni Apostol Pablo, from verses 5 to verse 9, mapapansin po natin dito ang dalawang descriptive languages na ginamit ni Apostol Pablo. The first is a agricultural language. Kung papansin ninyo from verse 5 to verse 8, binanggit niya dyan that the church is like a God's farm, a God's field. Binanggit niya yung salitang whoever planted, whoever watered, the laborers are nothing but God. Di ba mga bokabularyo ito sa bukirin? Pagdidilig, pagtatanim, pag-aararo, pagbubungkal, pagpapalagay ng pataba, manggagawa, manggagapas. These are agricultural vocabularies. And that is one picture ng isang iglesia. Na at the end of the day, sino ba ang nagbibigay ng ulan? Sino ba nagbibigay ng sikat ng araw upang umusbong at tumubo ano man ang itinanim ng magsasaka? Hindi ba't ang Diyos? Kaya kayo bilang isang iglesia, ano man ang inyong magiging outcome sa mga darating na taon, ito ay inyong kilalanin na pagkilos ng Diyos sa inyong kalagitnaan ayon sa kanyang habag at awa at biyaya. God is the owner, He is the designer of the church, He is the one who gives the increase. It is God that all matters. It is God who must take all the credit and glory for Him and to Him alone. Kaya bilang isang iglesia, patuloy nating balikan ang kabutihan ng Diyos sa ating kalagitnaan, sa inyong kalagitnaan sa loob ng 5 taon. At isa sa mga bagay na paulit-ulit ninyong babalikan at susuriin, patuloy nyo bang kinikilala na ang Diyos ang designer at owner ng inyong kapulungan? Kinikilala nyo ba na Siya ang soberanong Panginoon at ang Kanyang mga salita ang siyang ating gabay at batayan sa pagpapalakad, sa pag-usad at pagsulong ng gawain ng iglesia? Do we recognize that through His Word, the church ought to be governed?
For after all, we are all workmen in God's field. Nothing at all without our divine Master. Secondly, mapapansin po natin dito, yung pong bagay na kung saan ay yung direktiba kung paano isinasagawa ang pag-iiglesia. Kaya nga po tayo, ang talagang ating prime element in our worship is we give ample time in exposition, in explaining the Word of God. Kung other churches have already relaxed itong elementong ito, and they turn to music, they turn to instrument, they turn to theatrics, yan ang isa sa mga masasabi nating what stands out in a Reformed church. Ang ating pagkilala, ang ating paggalang sa salita ng Diyos. Bagamat hindi perpekto ang ating kapulungan, hindi perpekto ang ating pagtitipon. In fact, ito nga ang makikita natin dito sa church in Corinthians. Merong malice, may envy, may strife, and there is division among the members and even the church. And yet, pinapakita dito that God is still upholding this church. Siya pa rin ang nangangalaga dito. Kumbaga, nire-repair pa rin niya. Kumbaga, isang technician ng cellphone, obsolete na yung unit. Patapon na. Pero hindi niya tinatapon. Pilit niyang kinukumpuni. Pilit niyang inaayos. Pilit niyang ginagawa upang maging usable. Picture in your mind, ganun ang kalagayan ng iglesyang ito. Hindi ito isang modelong iglesia. Hindi ito isang iglesyang pwede mong ipagmalaki. In fact, nakakahiya nga pagka miyembro ng iglesyang ito eh. Pero ganun pa man, kamamanghaan mo ang Diyos. Sinatsaga niya ang iglesyang ito. Bakit? Kasi siya ang nagmamay-ari. Siya ang bumili ng mamahaling dugo sa iglesyang ito. At bilang hamon at encouragement sa inyo, marami pa kayong karnasang tatahakin sa iglesia. Kayo'y 5 taon pa lamang. In comparison for us, 42 years. Nakita ko na ang pangit, ang downside, ang rock bottom. Umabot ang iglesia, ang TNC sa rock bottom. Pero nagpatuloy pa rin. Bakit? Dahil ang iglesia, ang tunay na iglesia ng Panginoon ay dinisenyo at kilala nila ang tunay na nagmamay-ari. Magpatuloy tayong manghawak sa mga biblical directives sa pag-iiglesia. Bagamat maraming iglesia ngayon ang nag-relax na at pumihit na sa pragmatism, tayo'y dapat patuloy na manghawak sa mga maliliwanag na prinsipyo ng salita ng Diyos. Biblical manhood and leadership of the church ought to be male leadership. Though others, ang mainstream ngayon ay women pastors. We ought to hold the biblical institution of marriage, even though many churches. In fact, last November 30, 3 days ago, nag-announce ang United Methodist Churches na hindi na nila ma-reconcile, mag-split na talaga sila. Meron ng division about LGBT churches and those who don't want to embrace LGBT principles. Imagine niyo sa buong mundo ito, 52 to 48 percentage. Ang laking porsyento no. 52 to 48. At ito'y nangyari na sa buong mundo. Hindi na nila maitago. Hindi na nila maikubli. Evangelical churches relax this position. And what happened today is evangelical apostasy.
Kaya mga kapatid, take courage. Keep holding on. Keep holding fast to the sound orthodox doctrine. The creed na binasa natin kanina. The confession that we are holding as our subscription. But secondly, we also ought to see, hindi lamang we ought to build according to its right designer or rightful owner, but secondly, build according to the right foundation. Yung una, nakita natin, yung imagery dito ay agriculture. Pagdating sa verse 9, pansinin ninyo, you are God's field, agriculture, comma, God's building. From a agricultural language, gumamit si Apostol Pablo ng another imagery, architectural languages. Kaya yung sumunod na talata, verse 10, anong sabi dyan? Skillful master builder, foundation, building. These are the languages ng architectural languages. From agricultural languages, ngayon nag-shift si Apostol Pablo sa verse 11 ng architectural languages from verse 9 to 14. Anong puntong pinapakita dito ni Apostol Pablo? Na ito rin ang iglesia. Analogy din ito, metaphor ito ng iglesia. Kung paano ang iglesia ay para daw isang bukirin, ang iglesia naman ay ngayon dito biglang sinabi niya parang isang gusali. Architectural languages and vocabulary. At dito makikita natin sa mga sumusunod na talata, particularly in verses 11 to 14, makikita natin dito the language of materials. There are two sets of materials here. Gold, silver, precious stones, these are material that will last. Ito yung mga materyales na magtatagal, no? Hindi permanente pero magtatagal, mas durable kumpara dun sa another set of materials, which is wood, hay, and straw. Pero pinakita dito ni Apostol Pablo in verse 11, he point out emphatically, for no one lay a foundation other than which is laid. At tinukoy niya kung sino. Tinukoy niya kung ano. Hindi ang mga mamahaling grupo ng materyales o yung mga madaling masira. Ang sinabi niya dito, Jesus Christ. Si Kristo ang tamang pundasyon ng iglesia. Si Kristo at si Kristo lamang. Dahil hindi si Apostol Pablo ang napako sa krus para sa Corinthian believers. Hindi si Apollos ang bumangon mula sa mga patay sa Corinthian believers. Hindi rin si Pedro ang siyang umakyat sa langit to intercede for the Corinthian believers. It is Christ. It is Christ and Christ alone. He is the only qualified founder and foundation of the church. Ang kanyang perfect obedience na ating isa-celebrate mamaya ang Lord's table. Ang perpektong pagsunod ni Kristo sa utos ng Diyos na walang sino man sa atin ang may kakayahang tumupad at nakagawa. Siya ang tumupad para sa atin upang tayo ay hindi hatulan sa kasalanan, sa kamatayan at impyerno. Siya rin ang ating passive obedience. Siya ang tumanggap ng sala. Siya ang tumanggap ng hatol, ang parusa na dapat ikaw at ako. Ang kamatayan ni Kristo ang siyang naging atonement, sakripisyo, naging kapalit, naging kahalili, naging pampalubag loob sa puot at galit ng Diyos. Upang
tayo'y makipagkasundo at uling maiugnay sa Kanya. Dahil sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng kapatawaran. At ang mga makasalanan ay napatawad. Naganap ang paglilipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Ito ang kadahilanan kung bakit hindi lamang sa talatang ito, kundi binabanggit pa sa iba't ibang mga talata na si Kristo ang naging pundasyon ng kalipunan ng mananampalataya. Isaiah 28 verse 16, "Therefore thus says the Lord, Behold, I am the one who has laid the foundation in Zion, a stone, a tested stone, a precious cornerstone of sure foundation. Whoever believes will not be his." Ang gandang talata ng Lumang Tipan nang naging direct quote ni Apostol Pedro in chapter 2 verse 4 to 6. It is a very direct quote na pinapatunayan na ang Mesyas ng Lumang Tipan ang siyang naging sure, tested, and precious cornerstone. 2 Timothy chapter 2 verse 19. "But God's firm foundation stand, bearing this seal, everyone whose name, the name of the Lord, depart from iniquity." Ephesians 2:20. Na binanggit doon, "Build on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone." Acts 4:11-12. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sa ikaliligtas ng sangkatauhan, maliban kay Jesus na taga Nazaret. Sa mga masugid na mga dumadalo, linggo-linggo o dahil sa mga miyembro ng iglesyang ito, kayo ay sinama ng inyong mga magulang o ng inyong kapatid o ng inyong kasamang sa pamilya, paulit-ulit kayong dumadalo at darinig nyo sa pulpitong ito weekly, week in, week out, patungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang hamon ko sa umagang ito sa iyo, have you been the recipient? Naging recipient ka na ba? Naging benefactor ka na ba ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo? Na-realize mo na ba ang bigat ng iyong sala? Na ikaw ay isang lawbreaker. Ang sabi ng Awit 7, chapter 7, verse 10, God hate the sinner every day. Araw-araw nagagalit ang Diyos sa makasalanan. At kung ikaw ba'y magpapatuloy na magiging self-righteous sa iyong paningin, patuloy mo pa bang itatanggi ito? Patuloy mo pa rin bang ipagmamalaki ang iyong ginagawang mabuti? Na ika'y pinalaki ng iyong mga magulang sa maganda at maayos na asal? Na maaaring you are behaving rightly, pero sa kaibuturan ng iyong puso at isip, nagre-rebelde, nagmamaktol, lumalaban. Napakaraming tao ang introvert. Lalong-lalo na ngayon, maraming mga year-end program. May mga presentation. Pero itong mga introvert person na ito, hindi man sila nag-e-express their activity, but in the back of the mind, yabang naman yan, kaya ko yan. Mas magaling pa nga ako dyan. It only shows the depravity of your human heart, of your mind. Hindi mo man binabanggit. Walang nakakaalam. Pero may Diyos, kaibigan. Sinasabi ko sa iyo, may Diyos na nakakakilala sa iyo. Meron kang manlilikha
na siyang nag-compose ng iyong DNA. At anumang bagay na pwede mong itago sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, ito'y isang bukas na aklat sa harap ng Diyos. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ay nakahilera sa kanyang paparusahan. Subalit, niloob ng Diyos na magkaroon ka ng pagkakataong marinig ang Ebanghelyo. Marinig at matutunan kung sino si Jesus, sapagkat siya lamang ang iyong pag-asa. Thirdly and finally, hindi lamang natin makikita dito sa mga talatang ito ang built according to its rightful owner and designer. Hindi lamang built according to its right foundation, but thirdly and finally in verse 12 to 15, build to last for eternity. Kung papansinin po ninyo dito po sa verse 13, each one's work will become manifested, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survive, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Pansinin po nyo sa verse 13, the word day. If you have your English Bible, makikita nyo po the word day is in a capital letter. Hindi po ito small letter, because this is not an ordinary day. Hindi po ito yung simpleng araw na tinutukoy ni Apostol Pablo. Ang binibigyang diin dito ni Apostol Pablo, merong araw at tinitiyak ni Apostol Pablo na merong isang araw sa maraming araw. Kakaiba sa 365 days in a year. And Apostle Paul is speaking forth of the judgment day. Na ang lahat, gaya ng binasa natin kanina sa Apostle sa ating creed, diba? Mga patay, mga mananampalataya, tatayo at haharap, muling mabubuhay. Sa kanilang muling pagkabuhay, there will be built for eternity. For those who are not in Christ, to those souls who died without knowing Christ in their life, muli kayong mabubuhay. Sila ay muling mabubuhay. At sila'y dadamitan ng magpasawalang hanggang katawan. Built for eternity. Eternity in hell. In like manner, ganun din ang mga mananampalataya. Muling mabubuhay upang dapnan, damitan ng magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggang magiging mamamayan ng langit. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay si Apostol Pablo ng dalawang klaseng uri ng materyales for construction for foundation. Yung mga construction materials na tatagal, hindi pang matagalan, hindi pang habang buhay, pang matagalan. Kagaya ng gold, silver, and precious stones. It represents the lasting and durable materials. And the other types of material na binanggit niya rito sa naunang mga previous verses, mga temporal at easily to consume materials. Wood, hay, and straw. But these two types of materials, there will be both tested through fire. The fire will reveal each one's work has done. At dito pinapakita the imagery na ang isang nagtatayo
ay dapat maging maingat, diligent sa kanyang pagtatayo. Si Apostol Pablo, kitang-kita niya na ang lahat na nangyari sa kanyang buhay at ministeryo ay dahil sa biyaya ng Diyos. Nang tawagin siya sa Acts chapter 9, ang kanyang conversion story. Pero hindi kagad siya naging misyonero. Acts 13 pa yun, di ba? It took him 5 to 10 years of waiting, of preparing himself bago siya tawagin na maging missionary for among the Gentiles. But again, Apostle Paul acknowledged it is by the grace of God. In Acts 18, nung nasa Corinto, bugnot na siya. Dahil walang tumutugon sa kanyang pangangaral. Gusto niya nang umalis. At nung gabing siya'y nagpapasya, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Wag kang aalis. Patuloy kang matapat na mangaral dyan dahil marami pa akong tao sa lungsod na yan. And he stayed 3 more years. Ipinanganak ang Corinthian church. Ipinanganak na abnormal. Di ba? Pero, ang Diyos pa rin ang humulma. Hindi iniwan ng Diyos. Di ba? And I was studying, sabi ko, ako si Pastor Pablo, resign na ako dito. Iniwanan ko ito. Bahala na kayo dyan, sakitihan kayo ng ulo. Eh di ba, sa lahat ng iglesia, ito masasabi natin, lahat sinalo. Magmula problema sa leaders, hanggang sa ordinaryong miyembro. Buti pa sa Philippians, di ba? 2 babae lang ang problema eh. Nasa chapter 4 na binanggit. Dito hindi, halos lahat. Pero tsinaga ng Diyos. Di ba? Doon ka mamamangha eh. Yung tiyaga ng Diyos sa ganitong klaseng uri ng iglesia. Kilala ko kayo, hindi naman kayo ganito, pero pinapakita ko sa inyo na kahit sa mga iglesia na halos tumalikod na o dahan-dahan nang tumatalikod sa salita ng Diyos, may pag-asa pa rin sila. Kung sila'y babalik sa turo ng Biblia, kung babalik sila, they will acknowledge that they will build their community, their spiritual community according to its rightful owner, with the right foundation. We will see that there's hope. That's why our call is what? Biblical reformation. We engage in reformation. We encourage, we admonish churches towards biblical reformation. Just concluding thoughts as I close. 2 things. Be careful in handling the affairs of the church. Maging maingat ang iglesia. ARBC, maging maingat kayo how you are going to affair the life of the church. Why? Because the church belongs to God. It's not your own. He is the divine owner. He is the divine designer. Build, establish God's word with care. Build according to His clear directive coming from the Word of God. Kaya tayo, bilang isang Reformed Church, mahalaga sa atin yung close membership. We see to it that church membership must be regenerate membership. Hindi lang basta nag-profess, we test. There is a period of testing. Hindi sapat na nag-profess ka. Are you able to commit your life in the activity of the church, in the stated meeting of the church?
Maaaring totoong mananampalataya ka, hindi ka naman makapag-commit. Make sure that the church government is in compliance with God's Word. Talaga bang sila'y pumasa sa requirement ng Scripture, ang mga office bearer? Are members willing to submit to the leadership of the church? Talaga bang nagre-reflect ang many to few sa certain percentage ng requirement or votation of recognition a local church? 52% and 82%, hindi mo pwedeng sabihin many and few yun. Di ba? Because 48% is a big percentage. That's why, be careful. Maging maingat ang mga office bearer. Kabata-bata niyong iglesia, biniyayaan kagad kayo ng Panginoon ng plurality of elders, plurality of deacons. Magpasalamat kayo sa Diyos. Kami, 42 years, 3 pa lang ang deacon namin sapagkat puro tanggi ang aming mga kalalakihan. Pero kayo, pinagpala kayo ng Diyos. Magmula ng kunin ng Panginoon ang aking co-elder, hanggang ngayon nag-iisa ako at patuloy akong kaming nananalangin, nabiyayaan pa ng additional elder. And second, concluding thought, not only be careful, but also be mindful. Sabi sa verse 16, don't you know that you are God's temple? The word you are God's temple. The word pronoun you, it is in the second person plural form. It means believers, collection of believers, assembly of believers. These are those who are called out once. At ang bawat mananampalataya, sila'y tinawag, hinango mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sila'y tinawag at pinagbuklod-buklod para maging isang espiritual na pamilya upang maglingkod sa isa't isa. To minister to one another. At dito kilala, dito tanyag, bantog si Apostol Pablo, the doctrine of one another. Sa karamihan ng mga apostol ng Bagong Tipan, si Apostol Pablo ang nag-highlight ng doctrine of one another. Love one another, serve one another, encourage one another, admonish one another, pray for one another. You know the doctrine of one another? It is within the context of a local church. Para hindi mahirapan ang pastor. Hindi sa kibit-kablikat, hindi pagkakaunawaan ng miyembro, tatakbo kagad kay pastor. Tatakbo kagad sa office bearer para pagkasunduin, para mag-mediate. Imagine nyo, 63 kayo. If you don't learn the biblical doctrine of one another, kulang ang dalawa niyong pastor. It is a challenge for believers to grow spiritually, particularly in the doctrine of one another. Kayo magbantayan. Hindi lang ang pastor ang nagbabantay ng inyong kaluluwa. Kayo ang nag-i-encourage sa isa't isa, hindi tungkulin lang ni pastor. Kayo ang nag-a-admonish sa isa't isa. Why? That's the doctrine of one another in the context of a local church. And every church ought to grow in this clear doctrine of one another. But I would like also to end with a challenge with unbelievers.
Hindi ka magiging recipient ng doctrine of one another kung wala kang ugnayan mismo kay Kristo. Hindi mo ma-appreciate ang pagmiministeryo sa iyo ng iyong kapatid kung hindi ka kabilang sa spiritual family. Kung hindi ka nagpahayag ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at tumugon sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. Hindi ang iyong religiosity, hindi ang iyong morality. It is only by the saving work of Christ on the cross. Kaibigan, lumapit ka sa Kanya. Tumingin ka sa Kanya. Turn and be saved. Repent and believe. Naway udyukan ka ng banal na Spirit sa panawagang ito ng Ebanghelyo. At saka pa lamang ikaw ay makakapagpahayag at patunayan mo sa unang hakbang ng pagsunod. At ito ay ang water baptism. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa ika-5 taon ng pagdiriwang ng iglesia, ng kapatirang iglesia sa lugar na ito. Naway baunin nila, Panginoon, sa mga darating na taon, ang mensahe na patuloy kaming magtatayo at magsasagawa ng pag-iiglesia ayon sa iyong direktiba, sapagkat ikaw ang tunay na nagmamay-ari at nagdisenyo nito. Hindi namin pwedeng i-modify. Hindi namin pwedeng baguhin. Patuloy kaming manghawak na aming itinatayong gawain ay ikaw ang pundasyon, si Kristo at ang kanyang salita. Upang sa ganun, ay aming masigarantiya at masiguro ng aming pag-iiglesia ay mananatili at maging kaaya-aya sa iyong harapan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo, O Diyos, sa mga kapatirang ito. At patuloy kang magbantay, patuloy kang magpanday. Pandayin mo, O Diyos. Ano man ang mga kahinaan ng iglesia, walang perpektong iglesia, subalit nakita namin, sinatsaga mo, O Diyos, ang Corinthian Church. In spite of the many flaws of this church, you keep loving them. You keep giving your grace and mercy because you bought with your precious blood sa mga kaluluwang ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mataas na papurit karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus.